Magandang araw sa inyo mga podcast since wala pa rin akong net at sa ngayon may kuryente na po kami. Recording video muna tayo sa ating podcast for today's video. Nakabalik kasi Monday to Wednesday. Kakabalik lang po kagabi ng kuryente namin, pero since Globe Fiber kami dito sa aking boarding house, wala pa rin Globe Fiber sa ngayon. Ang gumagana lang ngayon na wifi is yung PLDT. So kaya nga kasi mga kapodcast, sa totoo lang, yung bagyong Tino, although saglitan lang yung kumbaga saglitan lang yung buhos niya, yung hangin grabe. Lahat ng poste, puno, nagsitumbahan. Kahit nga yung sobrang tanda na ng puno ng mangga dito sa boarding house ko ay na bumagsak. So nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nga fully restored na yung kuryente dito sa aming lugar. Kahit wala akong wifi dito sa aking boarding house, data lang ang gamit ko. Ang kainaman lang kasi mga kapodcast is yun nga, may kuryente naman. So dapat meron ako naka-line up na live podcast. Sinulat ko nga dito na nagkasakit ako. Ang magiging topic dapat natin, ang karunungan mula sa Diyos. Yun dapat ang itatopic ko sa inyo, na kung saan i-discuss ko sa inyo yung sa flood control na issue. Pero since bumagyo, nilihis ako ng Panginoon sa topic about sa bagyo. Hindi naman literal na bagyo pero kumbaga ito ay related sa kung ano nangyayari sa sitwasyon ng mga tao during the Typhoon Tino. So, bago tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko muna po kayo na manalangin po tayo. Magpagdadasal po muna tayo bago tayo dumako sa topic na isinulat ko dito sa aking notebook, at gusto ko rin po na i-share sa inyo po. So, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isang nanonood ng video ko na ito. Nagpapasalamat din po ako na sa mga ibang lugar, bumalik na po yung kuryente kahit po wala pong wifi, Lord God. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at paggagabay niyo po sa bawat isa sa amin. Sa dumating na bagyong Tino, at meron pa pong nang dumating na po yung bagyong Uwan, Lord God, patuloy niyo pa rin po kami iniingatan sa kabila ng dinaranas namin na pagsubok sa aming buhay. Lord God, buksan niyo po ang aming mga puso't kaisipan para sa topic po namin ngayong araw na ito, na naway
ma-enlighten man lamang sila kahit papaano sa pinagdadaanan nila na kalamidad. Ngayon, nawasak ang kanilang bahay, may pamilya silang nasawi sa trahedya dulot ng bagyo. Patuloy nyo po sila i-comfort, kalingain sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Patuloy nyo po palakasin lalo ang faith nila po sa inyo. Panginoon, wala po kami ibang makakapitan kundi kayo lamang po sa bawat bagyo na dumarating sa aming bansa. Wala po kami ibang masasandalan kundi kayo lamang po, Ama ko. Sa pagbubukas po ng podcast ko po at sa pagdidiscuss ko po ng topic na ito, naway ma-motivate ko po ang bawat nakikinig at nanonood po ng video ko na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Gawin niyo po akong spokesperson po nila sa pamamagitan po ng inyong banal na kasulatan kung ano po yung gusto niyo pong iparating po sa kanila sa panahon ng trahedya at unos dulot ng bagyo. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, ang topic natin ay ang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. May dalawang Bible verse po ako na inihanda para po sa inyo. Ang part 1 at saka part 2 ay dito po sa unang Bible verse na natin. Matatagpuan ito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, or sa Tagalog, 1 Corinto kabanata 10 versikulo 13. So babasahin ko lang po sa inyo sa Tagalog. Pagpasensyahan nyo na po kasi Tagalog lang po talaga yung Bible na hawak ko. Kasi sa Tagalog po kasi mas maiintindihan po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Tagalog version ng naturang verse na ito. At ito po yung nakasaad dito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi maranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulutan o ipinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, sa part 1 po, pinamagatan ko po itong sa pamamagitan ng pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng pagsubok, malalampasan natin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin ng mga trahedya at unos sa ating buhay sa papaanong pamamaraan. Kasi sinabi ng Diyos, manampalataya kayo sa akin. Sa bawat pananampalataya natin kay God, kasi sabi nga ni Ate Myra sa akin, sa bawat pananampalataya natin kay God, kasi sabi sa akin ni Ate Myra, ganito lang yung mga kapodcast. Wala tayong ibang masasandalan o makakapitan kundi ang Diyos lamang. Wala tayong ibang masasandalan
sa trahedya ng bagyo. Kalamidad siya, oo. Disaster, eka nga. Pero sa kabila ng ganito, wala tayo ibang maaasahan sa journey natin. Dumating na yung bagyo. Yan na yung bagyo, given na yan. Maraming nasawi, maraming bahay na gumuho, maraming baha, maraming puno na naputol. Lahat yan dumating nung dumating ang bagyong Tino at ngayon naman yung bagyong Uwan. Given na yan sa atin. Ang gustong iparating ni Ate Myra, wala tayong ibang masasandalan kundi ang Diyos lamang na lumikha sa atin. Wala tayong ibang makakapitan sa buhay natin. Wala tayong ibang maaasahan kundi si God lamang. So sa bawat pagsubok, trahedya o unos man yan sa ating buhay, imbis na, kasi yung ibang tao, dumating na yung unos, dumating na yung bagyo, dumating na yung trahedya ng kanilang buhay, may namatay sa kanilang pamilya, ang sisisihin si God. Lord, ang lakas naman ng pananampalataya ko sa inyo. Bakit ganun? Bakit ginawa niyo to sa akin? Pinaparusahan niyo ba ako? Given na sa atin yan eh. Kumbaga tayo mga Pinoy, mga tao, kung saan man tayong dako ng mundo na naroroon, kapag may mga ganitong sitwasyon sa ating buhay, biniblame natin kaagad si God. We keep on blaming God sa mga nangyayari sa buhay natin. We keep on asking God, bakit? Pero imbis na magkaroon tayo ng faith kay God, na sa kabila ng nangyari sa ating trahedya, mga pagsubok, mga obstacles natin sa ating buhay, biniblame pa natin si God sa mga nangyayari sa ating buhay imbis na pasalamatan natin ang bawat trahedya na dumadating sa ating buhay. Si Job, halimbawa na lamang po mga kapodcast, si Job, ano nangyari? Nawasak ang ari-arian niya. Sobrang yaman ni Job. Nawasak ang ari-arian niya, namatayan siya ng 12 na anak. Binigyan pa siya ng matinding sakit ni Satan. Tapos, iniwan pa siya ng kanyang asawa. Tapos, yung mga farm animals niya, nawasak din sa typhoon. Katulad na nangyayari sa atin. Pero, sinisi ba ni Job si God? Hindi. Hindi niya sinisi si Job. Bakit? Nagpasalamat pa nga siya eh. Pero sabi ng mga kaibigan niya, Job, wala ka ng ari-arian, wala ka ng ano. Bakit hindi mo sisisihin ang Diyos mo nananampalataya ka sa Kanya, araw-araw ka nag-aayuno, araw-araw ka nag-aalay sa Kanya ng handog? Bakit di mo siya questionin? Bakit nangyayari sa iyo to? Wala ka namang kasalanan eh. Matuwid kang tao. Pero imbis na pakinggan ni Job ang mga kaibigan niya, pati yung asawa niya, sinasabihan siya, isumpa mo na ang Diyos na lumikha sa'yo. Dahil ang Diyos mo mismo ay ginawan ka ng ganitong trahedya. Pero imbis na sisisihin ni Job si God,
nagpasalamat pa siya. Patuloy pa rin siya na nanampalataya at nananalig sa kabila ng pagsubok, trahedya at unos na dumating sa kanyang buhay. Yun yung concept ng 1 Corinthians 10:13 na patuloy pa rin ang pagkapit ni Job sa kay God. Lord, ginawa mo ito sa akin. Salamat po. Dahil sa kabila ng lahat, namatay yung anak ko, nawalan ako ng ari-arian, tinangay ng ipo-ipo, nawalan ako ng mga kabuhayan. Pero Lord, nagpapasalamat ako sa inyo dahil buhay pa ako. Kahit binigyan nyo ako, kahit nagkaroon ako ng matinding sakit, mula ulo hanggang talampakan, kamot ng kamot si Job. Baon na nga ng nyug yung kinakamot niya. Pero sa halip na mawalan siya ng pananampalataya kay God, patuloy pa rin siya umaasa kay God. Bakit? Sa anong kadahilanan? Dahil sa faith niya kay God. Yun yung gustong i-emphasize ni God sa ating buhay, na true faith, true faith kay God. Trials yan sa atin ni Satan, na kung saan bibigyan ko kayo ng malakas na unos, na bagyo, trahedya. Titignan ko ngayon kung hanggang saan pananampalataya ninyo kay God. Kung hanggang saan yung faith ninyo kay God. Kung magpapadaig tayo sa trials ng ating buhay dahil lang sa typhoon na Uwan at Tino, para na rin natin tinatalikuran ang Diyos. Dahil hindi tayo nananalig sa Kanya at nananampalataya. So may nilagay ako dito na 2 puntos sa part 1. Sa Diyos, sabi ko, inilagay ko dito, sa Diyos walang imposible. Lahat ay posible, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kasi, ngayong panahon na to na nasa state of calamity yung Visayas, diniklara na ni President Bongbong Marcos. Dahil maraming nasawi, maraming establishmento at bahay na nasalanta, lalo na sa Cebu. Kakapanood ko lang ng Jessica Soho, yung evacuation nila, yung isang lalaki doon, lahat ng kamag-anak niya na wash out, pati yung babae doon na nakaligtas. Siya lamang po ang nakaligtas, yung anak at asawa niya at nanay niya na wash out din sa trahedya. Tapos yung mga kotse doon, patong-patong na. Tapos yung mga bahay nila na wash out din. Ngayon naman sa bagyong Uwan, meron doon na nakita na umiiyak dahil meron na lunod, meron na nakaligtas din sa baha. Marami nangyayari dahil sa mga bagyo na yan. Pero sabi nga ni God sa atin, huwag natin alisin ang pananampalataya natin sa Kanya. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya, malalagpasan natin ang bawat pagsubok na dumadating sa ating buhay. Tulad na lamang ng sinasabi sa akin madalas ni Ate Myra, napakahina ng pananampalataya mo. Konting pagsubok lang, konting struggles lang, bumabagsak ka na. Kung
kung may tiwala ka lamang sa Diyos, mataas yung pagkapit mo sa Kanya, sa bawat unos at bagyo na dumarating sa buhay natin, malalagpasan natin ito. Walang imposible sa Diyos. Lahat to ng trahedya na dumating sa atin due to typhoon, malalagpasan natin ang bawat mga trahedya, pagsubok at unos na dumadating sa ating buhay. Dahil sabi nga, walang imposible sa Diyos. Hindi ko lang nasulat yung yung verse na sa Lucas ata yun, na what is impossible by man is impossible. It is possible by God. Sa Tagalog, yung mga imposible sa tao, kayang gawing posible ng Diyos. Yung bawat pagsubok natin or journey natin, lahat yan posible sa Diyos. Walang imposible kay God. Walang imposible sa taong may pananampalataya at pagkapit sa ating Diyos na tagapagligtas sa ating buhay, mga kapodcast. So, dadako na tayo sa 3 puntos sa part 1 natin. Sa panghuling puntos sa part 1 natin, bawat pagsubok ay may hatid na kaginawaan na galing sa Diyos. Kasi mga kapodcast, ganito lang yan eh. Sobrang bigat ngayon ng pinagdadaanan natin sa buhay. Sobrang bigat ng nangyari sa atin. Bahay natin nawasak. Kamag-anak natin nasalanta dahil sa bagyo, namatay. Baka isa sa inyo habang nakikinig dito sa podcast ko na to, hindi ko alam na kayo na lamang ang nakaligtas sa trahedya ng Typhoon Tino at Uwan. Pero alam ko sa sarili ko na sa kabila ng bawat pagsubok natin sa ating buhay, bibigyan tayo ng kalinga ng Diyos. Nawalan man tayo ng ari-arian, nawala man sa atin ang mga mahal natin sa ating buhay, pero still, ang pagmamahal at pag-ibig, ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagkalinga ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Na kung saan, mga kapodcast, habang pinapakinggan nyo itong recorded video ko, mahal na mahal tayo ng Diyos. Na wala man sa atin ang lahat, pero ang Diyos ni kailanman hindi mawawala sa puso't isipan natin. Bibigyan niya tayo ng kalinga. Sabi nga sa Mateo 11:28, ilagak ninyo ang iyong kabalisahan sa Kanya at bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Ganon din ang sabi ni Pedro, ni Saint Peter. First Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ilagak ninyo ang inyong mga suliranin, pagsubok sa Kanya, dahil nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Dahil alam nyo mga kapodcast, ang pagmamalasakit ng Diyos, walang bayad yan. Ang pagmamalasakit ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagkatao,
ay sobra-sobra. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay labis-labis. Kasi nga mga kapodcast, akala natin binitray na tayo ni God dahil sa typhoon na Uwan at Tino. Wala tayong ginawang mali sa journey natin. Kung meron man, pinanganak tayo makasalanan sa mundo. Meron man tayo nagawang pagkakamali, humingi tayo ng tawad kay God at papatawarin niya tayo. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos dahil sa mga kasalanan natin. Walang parusa. Bagkus, tinubos nga tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang nangyayari sa atin ngayon, mga kapodcast, is part yan ng pagsubok na dapat natin malampasan sa journey ng buhay natin. Dahil tinitesting tayo ni Satan kung hanggang saan tayo mananalig at mananampalataya sa Diyos sa kabila ng ginawa niyang trahedya at pagsubok at unos sa ating buhay. Walang binigay na sa part 3. Doon ko sasabihin sa inyo na hindi nanggaling ang pagsubok at tukso kay God. Maniwala kayo sa akin mga kapodcast. Ang pagsubok at tukso na dumating sa ating buhay ay galing lahat yan kay Satan. Dahil kung magbabasa tayo ng Book of Job, sinabi din dun meron kasi, nag-usap kasi sila, bago kasi gawin ni God yun, kay Job, bago kasi gawin ni Satan yun kay Job, yung mga trahedya ng kanyang ari-arian, anak, pagkawala ng asawa niya, at pagkakaroon ng sakit, lahat yan isinasangguni ni Satan kay God. Nag-uusap kasi sila nun. Tinanong ni God si Satan. Ano sabi ni God kay Satan? Sabi niya, Satan, anong ginagawa mo? Eto, parito sa mundo para magkasik ng kasamaan. Pero may iba tayo, sabi nga ni Satan habang nag-uusap sila. May iba tayo. Tignan mo yan si Job. Kaya lang naman nananampalataya yan sa iyo Nagtitiwala sa iyo kasi nga nasa kanya ang lahat. May ari-arian siya maganda, binigay mo. Meron siyang maayos sa buhay, binigay mo. Pero kung wala yan, palagay mo ba mananampalataya pa rin yan sa'yo? Sabi nga ni God, sige, papahintulutan kita. Alisin mo kung papahintulutan mo ako, sabi nga ni Satan, alisin mo yung kayamanan yan, ari-arian yan. Sa palagay mo ba mananampalataya pa sa'yo si Satan? Ay si Job? Siyempre hindi na. Tatakwil ka na yan, sabi nga ni Satan sa kay God. Sige, papahintulutan kita, alisin mo yung ari-arian yan. Inalis si Satan. Pero anong ginawa ni Job? Imbis na magalit siya kay God, patuloy pa rin siya nananampalataya kay God. Nagalit ngayon si Satan. Kaya sabi ni binubudol kumbaga budol-budol nga si Satan Binudol uli niya si God. Kaya lang naman nananampalataya yan sa si Job kasi nga nandiyan pa rin yung mga anak niya sa kabila na wala na naghihirap na siya Sige, alisin mo yung mga anak niya. Anong ginawa ni Satan? Pinatay. Dahil nagkamatay-matay na yung mga niya.
yung mga anak. So, imbis na magalit si Job kay God, patuloy pa rin siya nananampalataya. So, eto na ang climax ng kwento ni Job. Sabi ni Satan, kaya alam naman nananampalataya yan sa'yo dahil nga dahil nga buhay pa siya. O sige, ganito, sabi ni God, tanggalin mo ngayon, gawan mo siya, sige, papahintulutan kita, gawin mo na lahat kay Job. Pero wag mo kikitlin ang buhay ni Job. Kaya ginawa ni Satan, binigyan siya ng matinding sakit. Mula ulo hanggang talampakan, kamot siya ng kamot, baon ng Job. Ang pinangkamot ni Job sa kanyang sarili. Dumating ngayon ang mga kaibigan niya, pati asawa niya, itakwil mo ang Diyos. Pero nung ginawa ni Job, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos din ang kukuha. Kung kukunin na ako ng Diyos, wala akong magagawa dahil hiram lang ang buhay ko. Dahil hiniram ko lang ang buhay ko sa Kanya. Pero pero patuloy pa rin ako manananalig at mananampalataya sa Kanya. Yun din ang inilagay ko dito. Pagtapos nun, wala na nagawa si Satan, umalis na siya dun. Hindi na siya nakipagbalitaktakan sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Binigyan niya ng kaginawaan si Satan, si Job. Binigyan niya ng kaginawaan, binalik niya ng 3 ulit ang kinuha ni Satan na ari-arian niya. Dumami palalo ang kanyang anak. Pinalitan ng Diyos ang namatay niyang anak. Guminhawa ang buhay ni Job. Kaya yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapodcast. Ang trahedyang ito ay part lang ng trial si Satan sa ating buhay. Na kung saan kapag hindi natin malagpasan at nawalan bigla tayo ng pananampalataya at patuloy natin sinisisi ang Panginoon, sa palagay ba natin magkakaroon tayo ng ginhawa sa ating buhay? Hindi. Bagkus yung buhay natin magiging lalong patuloy magiging miserable ang buhay natin. Daily cycle yan. Walang ibang makakatulong kundi ang Diyos lamang kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Yun ang sinasabi ni Ate Myra, palaging sinasabi ni Ate Maymay sa akin, na walang ibang makakatulong sa atin kundi si God lamang. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang pananampalataya lamang natin kay God. Kaya huwag tayong tumigil at sumuko sa ating pananampalataya sa Kanya. So, dadako na tayo sa part 2 ng ating podcast. Ang part 2 ay pinamagatan kong hindi magbibigay ng pagsubok ang Diyos na hindi natin malalampasan at mapagtatagumpayan. So, sa unang puntos, ang nilagay ko dito, mga kapodcast, sa notebook ko, laging tapat ang Diyos sa mga taong patuloy na manampalataya sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok at unos ng ating buhay. Maging tapat tayo sa pananampalataya natin kay God. Huwag natin hahayaang si Satan na manaig sa buhay natin. Na kung saan nawalan niya tayo ng mga kamag-anak. Oo, nawalan niya tayo ng mga ari-arian na flash out nga sa baha. Pero kung magiging tapat lang tayo sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at unos sa dumadating sa ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa bawat aspeto at yugto ng ating buhay. Kasi nga tayo, mabilis tayong sumuko eh. Mabilis tayong mag-give. Yung term na giving up,
mabilis tayo mag-give up sa mga obstacle at mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya kung mananatili tayo na tapat sa Kanya, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, at mananalig tayo sa Kanya, lahat yan ay posible kay God. So, dadako na tayo sa ikalawang puntos. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, patuloy tayong mananatili sa dilim ng ating buhay. Which is true naman kasi, napagdaanan ko rin yan. Na laging sinasabi yan sa akin ni Ate Myra, papaano mo maaayos ang buhay mo kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, kung hindi ka kakapit sa Kanya. Dahil wala kang ibang kakapitan, masasandalan, kundi ang Diyos lamang. Kasi kung hindi tayo kakapit at sasandal sa Diyos, patuloy tayo mananatili sa dilim ng ating buhay. Patuloy tayong iiyak, patuloy tayong magsasuffer, patuloy tayong magsasakripisyo sa nangyari sa atin. Mag-move on na tayo. Lumagpas na ang bagyong Tino at dumating na rin yung bagyong Uwan. Papaano tayo makaka-recover? By moving on. Keep the faith on God. At kapag patuloy tayo sa pananampalataya sa Kanya, ang dilim na nakakubli sa ating buhay, sa pagkawala ng kamag-anak natin, hindi na natin mababalik ang buhay. Pero tandaan natin na ang buhay ay hiram lang natin sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan kukunin ito ng ating Diyos sa hindi natin malalaman kung hanggang saan na ang buhay na hiniram natin sa Diyos. Hiram lang yan eh. So, imbis na magmarkulyo tayo, imbis na umiyak tayo sa Kanya, ay patuloy tayong umiyak at magpakalugmok sa nangyari sa ating buhay. Dahil sa bagyo, magpasalamat tayo sa Kanya dahil buhay pa tayo. Patuloy tayong magpasalamat sa Kanya, patuloy tayong magpupuri sa Kanya, at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Dahil sa kabila ng trahedyang dumating sa ating buhay, buhay pa rin tayo. At hindi tayo pinabayaan ni God na masawi. Kaya nga kung patuloy tayo, kung hindi tayo kakapit sa faith natin kay God, patuloy tayo magpapakalugmok sa kadiliman na kinasasadlakan natin. Kapag magpapatuloy tayo sa kadiliman na kinasasadlakan natin, ang matutuwa ang dyablo, hindi ang Diyos. Dahil sa kabila na nangyari sa atin, patuloy tayong inaahon ng Diyos na lumikha sa atin. So, dadako na tayo sa ikaapat na puntos. Hindi tayo bibigyan ni God ng pagsubok na alam niya na hindi natin ito malalampasan o mapapagtagumpayan. Pagsubok natin to ang trahedya ng Tino at Uwan. Alam niya na, dahil lagi natin tatandaan, mga kapodcast, lagi natin to itatak sa puso't isipan natin. Dahil walang pagsubok na ibinibigay ang ating Diyos Amang na lumikha sa atin na hindi natin kayang mapapangibabawan at mapapagtagumpayan. Bawat pagsubok na pinupukol sa atin ni Satan, alam ng Diyos na kaya natin malagpasan ito. Ano nga sabi dun sa Facebook? Bagyo ka lang. Bagyo ka lang. Tao kami.
na patuloy kaming babangon sa kabila ng lahat ng trahedya at unos na darating sa aming buhay. Na which is, totoo naman. Na ang bagyo lang yan eh. Darating din yan. Ay, lalagpas din yan. Mga kapodcast. Na kung saan, the truth is, the mere fact is, patuloy lang tayo manalig, manampalataya kay God na hindi niya tayo pababayaan. Na natutulungan niya tayo na mapapagtagumpayan ang pagsubok na ibinigay sa atin ng dyablo. Dahil alam niya na ang pagsubok na dumarating sa ating buhay ay kaya natin ma-overcome. Kaya natin mapagtagumpayan. At ang ikalimang punto sa part 2 na nilagay ko dito, sa bawat pagsubok natin sa ating buhay, bibigyan tayo ni God ng lakas para malampasan ang bawat pagsubok at suliranin natin sa ating buhay. Ang bawat pagsubok, example lang kay Job. Di ba binigyan niya siya ni Satan ng sakit? Kakaibang sakit mula ulo hanggang talampakan. Na ang baon na ng Job yung pinangkukuskus niya sa katawan niya. Pero binigyan ba siya pero pinanghinaan ba siya ng loob? Hindi. Bagkus patuloy pa rin siya nananalig sa Diyos, at yung pananalig niya sa Diyos ayun yung kalakasan ni Job sa sakit na ipinukol sa kanya ni Satanas. Kaya nga, sa kabila ng mga bawat pagsubok ng ating buhay, mga kapodcast, patuloy tayong binibigyan o inaambunan ng Diyos ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng espiritual, kalakasan ng loob, at higit sa lahat, kalakasan ng faith natin sa Kanya. Kaya nga mga kapodcast, kaya nga sa bawat pagsubok, suliranin natin kay God. Bawat struggles natin, ilagak natin sa Kanya. At bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Bibigyan niya tayo ng kalakasan na hindi natin lubusan, hindi natin akalain na makakayanan natin dahil nga sa pananampalataya natin sa Kanya. At dadako na tayo sa part 3 na pinamagatan kong ang pagsubok at tukso ay hindi galing sa Diyos. Matatagpuan ito sa James chapter 1 verse 12 to 18, o sa Tagalog ay matatagpuan sa Santiago kabanata 12 kabanata 1 versikulo 12 hanggang 18. Babasahin ko lang. Pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid ko minamahal,
Ang lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Ayon dito, sa verse na ito, pinagpala na ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niya malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon na umiibig sa kanya. Ano sabi dito, mga kapodcast? Diba si Job, pagtapos niya malagpasan, nilubayan na siya ng dyablo, na overcome niya ang bawat pagsubok na binigay sa kanya ni Satan? Anong ginawa ng Diyos? Binigyan siya binalik sa kanya ang lahat. Kung malalampasan natin ang pagsubok na binigay ni Satan sa atin, magkakaroon tayo ng gantimpala sa Panginoon. Ang kaginawaan na tinutukoy ni God dito, mga kapodcast, alam nyo kung ano, ang gantimpala na tinutukoy dito ng ating Panginoon ay hindi katulad ng gantimpala na ibinigay niya sa kay Job. Dahil hindi na maibabalik ang buhay ng mga kamag-anak natin na nasalanta na namatay sa bagyo. Hindi na maibabalik yung mga nawasak na tahanan. Bagkus ang tinutukoy na gantimpala dito ng Diyos pag napagwagian natin ang pagsubok na ibinigay ni Satan sa atin, ay yung gantimpala na kung saan nakapaloob dito ay ang pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, pagmamalasakit ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Hindi lang sa walang hanggang pananampalataya at pag-ibig ang kayang ibigay ng Diyos, kundi ibibigay niya ang comfort niya sa atin. Iko-comfort niya tayo sa kabila ng ating mga pinagdaanan na pagsubok na dulot ng kagagawan ni Satan. Once we have faith in Him, once we have trust Him as our Lord and personal Savior, na siya lamang ang makakatulong sa atin at wala nang iba, bibigyan niya tayo ng walang hanggang comfort sa ating buhay hanggang sa mapagwagian natin ang mga struggles, trials na dumadating sa ating buhay. Ang bagyong Tino, ang bagyong Uwan ay part lamang ito ng mga trials na ibinibigay ni Satan sa atin upang makita, upang tignan kung gaano kalakas at katibay ang pananampalataya na mayroon tayo kay God, tulad ng pananampalataya at pagtitiwala ni Job sa ating Panginoong Jesus. Sa verse 13, ayon dito, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos,
kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Dudugtong ko ang verse 14 ay dito, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Dalawang verse to mga ka-diary, pero napaka-powerful na to. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ayon nga sa mga binabanggit ko, hindi nagbibigay ng pagsubok ang Diyos. Sino ang nagbibigay ng pagsubok? Si Satan. Sino nagtutukso sa atin para mawalan tayo ng pananampalataya? Si God ba? Hindi. Ayon dito sa verse 13, huwag sabihin na ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas sa pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Huwag ninyo sasabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag dumaranas sa matinding pagsubok. Ano ibig sabihin na to mga kapodcast? Kapag dumarating sa atin yung pagsubok, like yung kalamidad ngayon, Huwag natin ayon dito kay James, huwag natin sasabihin na kaya dumating itong pagsubok na to dahil kagagawa ni God ito sa ating buhay. Hindi, kagagawan ito ni Satan sa buhay natin. Dahil ni kailanman, nagsasabi ano sabi ni James, ni kailanman ay hindi nagbibigay ng kahit na anumang pagsubok ang ating Panginoong Yesus. Bakit yun nasabi ni James? Kasi ang tanging nagbibigay lang ng pagsubok ay walang iba kundi si Satan. Tulad ng halimbawa ko sa inyo sa kwento ni Job. Sino nagpaparot-parito sa kalangitan? Si God ba? Hindi. Si Satan ang manunukso. Si Satan ang susubok ng tao kung hanggang saan yung faith natin. Pero pag nawalan tayo ng faith, nagpadaig tayo sa kagustuhan ni Satan for ourselves. Yung mga pagsubok natin sa kalamidad, like yung Tino at saka Uwan, part ito ng trials ni Satan sa buhay natin. Part ito ng mga pagsubok ni Satan sa ating buhay. Tinitignan niya kung hanggang saan tayo magtitiwala at mananampalataya sa ating Diyos na may likha sa atin. The mere fact na nawawalan tayo o umaandap ang pananampalataya natin, mga kapodcast, isa lang ang ibig sabihin nito. Darating sa punto o yugto ng buhay ninyo na nagpapatalo tayo sa kagustuhan ni Satan. Pinapahintulutan natin na magwagi ang kagustuhan ni Satan sa buhay natin dahil nagpadal tayo sa pagsubok, tukso sa ating buhay. Tulad na naunang verses, sasabi, pag napagtagumpayan natin ang pagsubok na ibinigay ni Satan, magkakaroon tayo ng kaginhawaan. Ang gantimpala na word na yan dyan sa Bible is hindi naman yung hindi naman yung literal na gantimpala na maibabalik yung buhay na ating mga mahal sa buhay, maibabalik ang ari-arian. Hindi. Ang gantimpalang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng hindi niya tayo pababayaan sa kabila ng mga nangyari sa ating sakuna, trahedya at pagkawala ng mga mahal natin sa ating buhay. Part ito ng journey natin sa buhay na dapat nating harapin, dapat natin mapagwagian, dapat natin mapagpangibabawan
para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok at tukso ng dyablo sa ating buhay. Lagi natin tatandaan, hindi si God ang nagbibigay ng pagsubok sa atin, kundi si Satan po, mga kapodcast, na kung saan dahil ayon sa Bible, hindi siya yung manunukso. Sino po yung manunukso? Si Satan. Nakasaad din dito sa Santiago. Itutuloy ko po yung basa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay magbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ang mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo ay maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahin higit kaysa sa lahat ng kanya nilalang. Ayon dito sa verse na ito, ang dilim ay nagsisimbolo ng impyerno, kung saan naninirahan si Satan, na kung saan ayon dito ang pagnanasa kapag selfish desire. Ano ba yung mga selfish desire natin? Lagi natin biniblame si God pag may nangyayari sa ating trahedya, sakuna, katulad ng bagyo at kalamidad. Lagi natin, Lord, bakit ganito, bakit ganyan, puros bakit tayo ng bakit. Imbis na unawain natin na hindi nga si God ang may gawa nito sa atin, kundi ang dyablo, para itest tayo kung hanggang saan ang pagtitiwala natin sa ating Diyos na may likha. Tinetest tayo ni Satan kung hanggang saan tayo kung hanggang saan tayo magkakaroon ng faith, trust, and belief sa Diyos na lumikha sa atin. So, yun nga mga kapatid, mga kapodcast, dito ko natatapusin sa isang maiksing mensahe na natutunan ko kay Ate Myra. Ang pagsubok na dumarating sa ating buhay ay pangkaraniwan lang yan sa ating buhay, na kung saan dadanas tayo ng iba't ibang mga uri ng mga pagsubok sa ating buhay. Pero lagi nating tatandaan na walang ibang tutulong sa atin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Walang iba kundi ang ating Diyos lamang na tagapaglikha, at wala na pong iba. So, dito ko natatapusin at maraming salamat sa panonood ng aking channel. Kung nagustuhan nyo itong simpleng podcast natin na ito, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. Bago tayo magtapos, mga kapodcast, nais ko lang kayo aanyayahan sa maikling pananalangin ng paggabay at pag-ingat sa atin ng Panginoong Hesus, at sa biyayang natatanggap natin sa araw-araw sa kabila ng mga unos ng dulot ng bagyo sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na nakapagpakinig din naman po kami ng ilang oras ng inyong salita. Panginoon, alam ko na dumaan na po yung bagyong Uwan, Tino. Alam
na maraming nawasak na tahanan. Alam ko po na maraming mga casualties, maraming patay sa daan, ay mga patay dahil sa bagyo. Lord God, dinadalahin ko po na i-comfort niyo po ang bawat isa sa amin na nakikinig ngayon dito sa recording video na ito. I-comfort niyo po sila, huwag niyo po sila pababayaan. Patuloy niyo pa po na palagawin ang pananampalataya nila at pagtitiwala nila sa inyo, na kayo lamang ang sasandalan at wala na pong iba. Kayo lamang po ang Diyos na nakakaalam ng bawat buhay namin, kung ano man po yung mga pinagdadaanan namin, mga unos at mga struggles at mga hardships sa aming buhay. Lord God, dinadalangin ko po na sana o naway patuloy niyo pong aliwin ang mga puso't kaluluwa ng bawat isa sa amin. Naway malagpasan po nila ang mga nangyayaring trahedya, mga kadiliman sa kanilang buhay, mga pagsubok sa kanilang buhay, Lord God. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy na pagmamahal, pag-aaruga at pagkalinga niyo po sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, bawat isa sa amin, Lord God. Alam niyo po yung mga hinanaing ng aking mga tao niyo po, Lord God. Kung ano man po yung mga hinanaing nila sa buhay, ano man po yung mga iniinda nila, naway pagalingin niyo po sila. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Dinadalain ko rin po na patuloy niyo pong palalakasin at patitibayin pa po ang pagmamahal at pananampalataya nila sa inyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. May the Lord bless you and keep you safe and make His face continue shine upon you. In Jesus' name I pray. Amen. So, maraming salamat mga kapodcast.